Nang makapasok sa loob ng klinika ng doktorang kilala ni Chris, ay agad silang inansikaso nito. Celestina just came in then? You guys here too? Pasaring nito kay Chris. Sa bagay, malamang na ipakilala nito noon ni Chris rito kaya kakilala na ito ng babae. Ngumiti si Chris. Ilang examination ang ginawa sa kanya hanggang sa pukuhanin siya ng urine sample nito. Matapos ng halos 15 minutos ay nalaman na nilang resulta at halos hindi sila makapaniwala ni Chris. Hindi ito tumalon o nagwala pero baka sa mukha nito ang tuwa. Tumingin si Chris kay Melva. Sabay ng pangako sa sariling sa pagkakataong ito itatama na niya ang lahat. He wants to be there para sa mag-ina niya. Mula sa pagbubuntis hanggang sa makapanganak. Sa pagkakataong ito ay magagawa na niya mga bagay na hindi nagawa sa mga anak niya na sina Dayan at Celo. Congrats! Good to see you again, si Christian. Ani ng doktor ang kaibigan nito pero agad na umalis dahil tinawag ni ito at may emergency raw. Agad din naman ding umalis at umuwi. Tahimik sila sa sasakyan nito pero ramdam niya ang saya dahil sa muling pagkakataon ay nagagawa na niyang buuin na matagal na pangarap ang magkaroon ng sariling pamilya. Matagal siyang nangulila noon dahil sa maagang pagkawala ng magulang at ngayon siya na mismo ang bubuo at gagawin niya ang lahat, maproteksyon na lamang ang mga ito. Naramdaman niya ang paggagap ng palad sa palad niya. Lumingon siya kay Chris habang nakatuon ang tingin sa daan. Maya-maya ay lumingon ito sa bulong. Thank you. Anito, isang matamis na ngiti ang sinuki rito. Masyado siya masaya sa mga nangyayari sa kanya. Sa kanila ni Chris, hindi pa man lubusang nagsisink in sa utak niya ang proposal nito at heto na naman, may panibagong biyaya. Ngunit napawi ang lahat ng ngiti sa labi niya ng isang tawag ang natanggap niya. Ang yaya niya. Bigla siyang kinabahan dahil ngayon lang ito tumawag kaya malamang emergency yun. Hindi pa man siya nakapagsasalita ay sumabad na ito at nanginginig ang tinig nito. Hell, Melva, pauwi ka na ba? Si Celo kasi biglang-biglang umiyak tapos nung tiningnan ko siya, nangingitim ang bibig niya at ang dulo ng daliri. Anong nangyayari, yaya? Naiiyak na turan niya dahilan para maagaw ang pansin ni Chris. Anong? Mabilis na pinasibad ni Chris ang sasakyan niya pauwi sa bahay ni Melva. Hindi man ito masabi pero sa itsura nito ay masamang nangyayari. Hindi naman siya mainit. Baka yung baksin niya. Maayos naman siya kanina. Nginig na turan ng kanyang yaya. Sige yaya, malapit na kami. Please, wag mong pababayaan ang anak ko. Pakiusap nito. Oo anak, anito. Pagkaparada ni Chris ng sasakyan ay agad na bumaba si Melba. Iniwan na rin ito ang gate at patakbo silang papasok. Karga-karga ng yayan niya ang anak niya. Agad na kinuha ni Chris ang anak at inilapag sa foam na nakalatag. Tiningnan ang ilong at bibig nito. Baka may nalunok ito na kung ano o naklag sa paghinga nito ngunit wala. Malamig din ang anak at iyak ng iyak. Bata pa ito at hindi nila malaman kung saan ang sakit nito. Babalik tayo sa ospital, bilis. Anya kay Melva. Nakitang naturete pa si Melba. Melba, untag nito at agad na tumalima ito. Manang maghanda ka ng ilang gamit. Tatawagan kita mamaya. Paalam pa niya sa matanda sa kamabilis na sumampa sa sasakyan. Binigyan ni Chris ang anak sa kamabilis na pinasibad ang sasakyan. Palagi niyang nilalagay ang kamay sa may ilong ng anak dahil natatakot siyang baka mamay hindi na ito makahinga. Lalo pa tumigil na itong umiyak at nakapikit. Are you okay? Tanong kay Melva. Baka sa mata ang lungkot at tanong at tila may iyak na naman ito. Be strong babe. Alalahanin mo may baby ring nakasalalay sa'yo. Don't worry. He'll be fine. Pangungonsola rito. Nang makarating sa ospital ay naroroon si Cesar. Nabigla ito na makita sila. Anong nangyayari? Agad na tanong nito. Hindi ko alam. Wala naman siyang sakit. Yung vaccination niya, last month pa yun. Ani ni Malbarito. I check everything pero wala namang mali sa breathing niya. Segunda naman ni Chris. Nang ihiga nila ang anak sa stretcher at hinila na iyon ng mga nurse ay pinigilan na sila makapasok. Ayaw pa sanang iwanan ni Melba pero pinigilan na niya ito. Mas mainam na yung ipaubaya na muna kay Cesar ang anak nila. Mataman sila naghintay sa labas ng emergency. Narinig pa nila ang pag-iyak ng anak dahilan upang nais pumasok ni Melba sa loob. Hayaan mo ako, Chris. Kailangan ako ng anak ko. Ani ni Melva at nagpupumiglas kay Chris. Melba, relax. Hindi makakatulong kapag ganyan ka. Diit niya. Hindi mo alam ang feeling na nararamdaman ko. Lalo pat hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. I know, pero hindi maganda na
Putol na wika ni Chris na ma-realize na hindi rin maganda makipagmataasan ng boses kay Melva. Babe, mas mainam na hintayin natin si Cesar. Kaya ko dito dinala dahil alam ko naririto siya. Malumani na paliwanag kay Melva. Sakto naman bumukas ang pintuan, lumabas roon si Cesar. Kumusta ang anak namin? Agad na salubong nila rito. Napatikhim muna ito. Tumingin sa kanilang dalawa kaya mas lalo silang kinabahan. Okay naman na ang anak nyo. Pasensya na kung narinig nyo siyang umiyak kanina. We just want to know kung saan nagmumula ang irritation or pain niya. Paliwanag nito. Sa ngayon, okay na siya. Pwede mo na siyang puntahan, Melva. Bro, kailangan kita makausap. Ani ni Cesar na seryoso. Agad sila nagtinginan ngunit agad din siyang sumunod sa kaibigan. Kahit pinapanatag ang loob pero natatakot siya sa maaaring dulot noon sa anak. Pagkapasok nila sa opisina ng kaibigan ay tahimik pa rin ito. Bro, hindi ko ma-determine ang sakit ng anak mo. Wala naman siyang flu or maayos naman ang baksin na itinurok sa kanya. Magkakondak pa ako ng ilang series of tests sa blood but putol na wika nito. Ano pare? Tanong nito. I suggest your son will undergo MRI to determine kung saan na masakit sa kanya. Ani ni Cesar. Okay bro, salamat. Anya rito na nalulumo. Kanina lang masaya-masaya sila pero all of the sudden ay heto na naman napakalungkot. Ayos ka lang ba bro? Be strong man. Tapik ni Cesar sa kanya. Natatakot lang ako bro na baka putol na wika. Ayaw niya matulad ang anak sa kanya. Tuluyang umakbay si Cesar sa kanya. Huwag mong pangunahan bro. Masyado siyang bata. Everything will be alright. Pagpapalakas ng loob nito. Hayaan mo na rito ang anak mo para mas maobserbahan natin. Dagdag pa nito. Matapos noon ay nagpaalam na siya sa kaibigan at pinuntahan ng mag-ina niya. Pagpasok sa silid ng anak ay gising na ito at nasa tabi ni Melva. Sakto namang dumating si Manang dala ang ilang gamit ng kanilang anak. Salamat Manang. Anya rito. Puti naman at maayos na si Celo. Aba nag-aalala ako kanina. Tugon nito. Ano palang sabi ni Cesar? Tanong ni Melva sa kanya. Dito na muna raw si Celo para maobserbahan nila. He needs to undergo MRI para malaman kung saan na mali. Sa ngayon kasi hindi pa nila malaman kung saan masakit dito. At least magapan natin kung putol na tura niya. Nakitang titig na titig sa kanya si Melva at nagigilty siya. Magapan kung ano Chris? Garalgal na wika nito. Yumuko siya. Maagapan kung ano? Kiit nito. I'm sorry. Aniya, sorry for what? Don't tell me. Don't tell me. Utal na wika niya. Christian, napakabata pa ng anak natin. Sa tingin mo tatanggapin ng sikmura niya ang paggamit ng puno ng frustration natural. Hindi niya kakayanin mabuhay ng anak na kailangan itong humitit na marijuana para lang mabuhay. Melva, we're not sure yet. May illness is just 10% hereditary. So stop thinking. Makakasama sa iyo at sa iyong kalagayan. Pagpapakalma ni Chris sa kanya. Ngunit hindi talaga niya maiwas ang hindi matakot. Chris has a double life. He is a doctor but a patient too. Very contrary. Doktor siya pero hindi magawang gamutin ang sarili. Ayaw niyang magaya ang anak nila sa kung anong buhay na meron ito. Ayaw niyang dumating ang araw na makikipagpatayan din ito upang makakuha lang ng marijuana para maibsan ang karamdaman nito. Kinabukasan na idumating ang kanyang magulang kasama si Dayan. Nabigla mga ito pero napaliwanagan naman niya. Agad ang mga itong sumugod sa ospital upang makita ang kanilang apo. Melva, tawag na mama niya kay Melva. Hello po tita, tito. Kumusta po kayo? Anya na nahihiya sa mga ito. Mabuti naman kami iha, hindi namin inaasahan na sa ganitong sitwasyon pa namin kayo makikita. Dapat sa susunod na linggo pa kami luluwas pero nung tumawag sa amin kagabi, itong si Chris ay nagbiyahe na kami. Anito? Ganun po ba? Tulog pa po si Celo. Ana sa anak na nasa kama. Nakita ang lalagita sa likuran ng mga ito. Medyo nahihirapan maglakad dahil parehong prosthetic ang paa. Na magtama ang tingin nila ay nahihiyang ngumiti ito. Ngumiti rin siya rito. Hi Dayan, kumusta ka? Friendly na tanong rito. Mabuti naman po tita. Anito, ngumiti siya sa sinabi nito. Dayan, siyang kapatid mo. Ani ni Chris, lumuwang ang ngiti ni Dayan. Thank you daddy, natupad na yung wish ko. Masiyang turan ng dalagita. Kahit papano lumuwag ang dibdib ni Melva sa pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Chris. Lumapit si Chris sa kanya at hinawakan siya sa baywang. Huwag ka mag-alala babe, magiging okay ang lahat.
Bulong nito sa kanya. Sana nga, anya sa isipan. Nang tuluyang isinagawa ang MRI ng anak ay medyo nakahinga sila na maluwag dahil normal naman daw ang utak nito. Problema lang ay may maliit daw na butas sa puso ng anak nila. Sabi ni Cesar maaari pang agapan sa gamot dahil hindi pa ganun kalala. Mas mainam na rin daw na ganoon dahil kung hindi agad lumabas ang senyales ay lumaki iyon. Baka heart transplant na raw ang kailangan. Kahit papano ay naibisa ng pangamba sa dibdib. Matapos na mahabang araw na iyon ay hindi may paliwanag ni Melva nararamdaman. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil hindi nito hinayaan mawala ang anak niya kaya hindi niya namalayan na naglalakad na siya sa altar na maliit na chapel ng ospital na iyon. Titig na titig kay Jesus na nakapako sa krus. Diyos ko, salamat sa lahat. Wala na akong mahihiling kundi ang kagalingan ng aking anak. Dalangin ito ng isang masuyong kamay ang dumantay sa kanyang balikat. Naririto ka lang pala, tinig ni Chris. Paglingon sa mukha nito ay nakita na kangiti nitong mukha. Ngumiti rin siya. Nagpasalamat lang, hindi niya ako iniwan. Aniya, tumabi sa kanya si Chris sa pagkakaupo niya. Grabe kahapon, masiyang-masaya tayo dahil sa wakas ay naamin na natin sa isa't isa ang pagmamahalan natin. Tapos, binigyan pa tayo ng sorpresa tapos biglang muntik na namang bawiin sa atin ang anak natin. Napatigil na wika sa kabumuntong hininga. Alam mo ngayon, na-realize ko na napakahalaga ng panahon. Hindi natin alam ang mangyayari bukas kaya ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin ang buhay ko. Salamat at sorry. Aniya dahil aminado siya medyo nasisi nito kahapon dahil masyado siyang emosyonal. Wala yun. Mahal na mahal din kita kaya nga hindi kita pinutulan. Dahil alam kong pagsubok lang ito. Kahit anong mangyari, walang susuko. Ani ni Chris, saka niyakap si Melva. Matagal silang nagyakap at nang mapayapa na si Melva ay bumalik na sila sa silid kung saan naroroon ang anak. Masiyang nilalaro ito ng kanyang pamilya. Masaya-siya dahil ngayon lang ulit niya nakitang naging masaya ang kanyang pamilya. Oh Melva, Chris, naririyan na pala kayo. Bungad ang mama ni Chris na makapasok sila. Ngumiti siya rito. Opo tita. Aniya. Pero maagap siya nitong tintulan. Naku iha, tawagin mo na ako mama. Ikaw Christian, wala ka bang planong pakasalan itong si Melva? Tanong nito kay Chris na dahilan upang magkatinginan sila. Dami ng mga nangyari nakalimutan na pala nilang sabihin ang tungkol sa proposal nito. Mapa, ikakasal na po kami. Ani ni Chris, actually po tita nag-propose po siya kahapon. Pero sa dami ng mga biglaang nangyari, hindi na po namin nasabi sa inyo. Segunda naman ni Melva. Mas lalong natuwa magulang ni Chris na nalaman. Maidagdag pa palang naalala ang kalagayan ni Melva. Ngumiti si Chris at tinakbayan ng mama nito. Kailangan mo magpalakas ma kasi madadagdagan na naman ang apo mo. Bulong niya rito. Nanlaki ang mata ng mama nito sa sinabi. Ibig bang sabihin nito buntis si Melva ulit? Gulat na wika nito dahilan para marinig ng papa niya at anak maging si Manang. Lahat ay natahimik ngunit sa mukha ay naipaskil ang ngiti sa labi. Talaga? Ang tanong ng kanyang papa. Tumango naman sila ni Melva. Abay bilisan na natin ang pag-aayos ng kasal nyo at bago pa lumaki ang tiyan niyang si Melva. Dapat lang at hindi na ako makakapayag na magbuntis ulit ang batang iyan na hindi pa kinakasal. Kung noon ay nakaligtas sa akin, abay ngayon ay hindi na. Seryosong tura ni Manang. Napangiti naman si Melva. Kahit wala na magulang ay maswerte pa rin siya at may yaya siyang tumatayong ina at pamilya. Mukhang nagkakasiyahan dito bunga di Cesar. Hello po tita, tito. Bati nito sa magulang. Tama ba ang dinig ko? Di ganito kay Chris. Umakbay si Chris dito. Yap, Aniya. Aba, ang bilis mo talaga so paano ba yan? Kasala na. Anito. Salamat bro. Anya rito. Basta ako ang best man ha. Anito. Sino pa nga ba? Sabad naman agad nito. Mabuti naman at maayos na. Don't worry kay Selo. Basta naman inumin niya lang itong mga antibiotic at gamot ay magiging maayos din. Mabuti nga't maagang nakitang senyales dahil hindi pa ganoong kalala ang kondisyon nito. Napangiti siya sa sinabi nito. Talagang nag-aalala siya. Bilang doktor ay batid niyang iba ang dinadaing ng anak niya at natatakot siyang magaya rin ito sa kanya. Anyways, mamayang hapon ay pwede niyo na rin siyang iuwi. Ani ni Cesar at nagpaalam.
Mas mainam siguro sa bahay na namin kayo tumira para may makasama kayo. Suwestyon ni Chris. Hindi agad nakasagot si Melba sa tanong na iyon ni Chris. Bukod sa hindi niya inaasahan, ay hindi pa siya handang iwan ng bahay na pamana ng kanyang magulang. Agad namang napansin ni Chris ang reaksyon na iyon ni Melba, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Bakit iha? Ayaw mo bang tumira sa amin? Tanong ng mama ni Chris na tila napansin ang pagkatulala niya. Agad siyang ngumiti. Hindi naman po sa ganoon tita. Hindi ko lang po maiwan ang bahay na pamana ng magulang ko at binabangon ko pa lamang po ang negosyong iniwan nila. Turan sa mga ito na tila naiintindihan naman siya. Sa bagay, mahirap nga iyon pero huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pipilitin pero asahan mo magiging regular ang pagdalaw namin sa iyo. Ngiti nito. Oo naman po. Masiyang tugon dito. Nang umayos na ang lagay ng anak ay iniuwi na nila ito. Hinatid sila ni Chris sa bahay nila. Habang nauna namang umuwi ang mga magulang at anak na si Dayan sa bagong bahay nito sa Manila. Sure ka bang ayaw nyo doon na tumira? Pwede mo namang dalaw-dalawin itong bahay nyo. Sad ulit ni Chris sa kanya na mapag-isa sila sa sofa. Umakyat na kasi si Manang kasama ang anak. Hindi ko pa kayang iwan itong bahay namin, Chris. Hayaan mo muna ako rito. Total, naririto naman si Yaya. Aniya? Pero, Chris, kapwa sila natigilan na lamang. Okay, papayagan muna kita pero kapag kasal na tayo, doon na tayo titira. Maliwanag na wika ni Chris. Ngumiti si Melba. Maliwanag. Anya, tumingin si Chris sa itaas at nakitang wala namang indikasyon na babalik sa ibaba si Manang ay pasimple siyang niyakap nito. Pinulupot nito ang kamay sa baywang saka dinikit sa kanya. Namigla si Melba sa ginawang iyon ni Chris. Kay Chris, naiilang naturan, lalo pat hindi kayang salubungin ang mga titig nito. Hinawakan ni Chris sa kanyang baba at nilaro ang daliri nito hanggang sa abutin nito ang mapupula niyang labi. Tila nang iingganyo ang daliri nito hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha. Ang kanyang mga matay tila hindi makatitig rito at unti-unting namumungay hanggang sa maramdaman ang pagsayad ng labi nito sa kanyang labi. Unti-unting pumikit ang mga mata at ninamdam ang halik nito. Halik na patikim-tikim hanggang sa maging marubdob iyon. Nang maramdaman niya ang paglambot ng mga paa ay napakbang siya patalikod. Napabitaw si Chris at tila natauhan. Batid niya ang pagod na si Melva at kailangan na nito na magpahinga. Mauuna na ako. Magpahinga ka. Dadaan ako rito bukas upang alamin ang kalagayan ng ating anak. Paalam niya rito. Tipid ng ngiti ang sinagot ni Melba sa kahinatid nito sa may tarangkahan. Nakalabas na si Chris at isasara na sana iyon nang muling magsalita ito. Melva, tawag nito sa pangalan. Ano yun? Anya rito? Nakahawak siya sa pintuan at naglapat ang kanilang mga labi. I love you. Tura ni Chris. Hindi pa rin humahakbang si Chris paalis dahil hinihintay niya ang tugon ng kanyang sinabi. I love you too. Ang nangingilid ng luhang turan ni Melba. Imbis na humakbang papalayo si Chris ay humakbang siya pabalik kay Melva. Feeling niya kasi ganoon ka-open sila sa feeling nilang dalawa. Sa bagay nga naman, never na naging sila. Hindi man lang siya naligaw dito at nalaman na lang niya na may anak na pala sila. Niyakap niya ito. Nagtataka man si Melba sa ginawing iyon ni Chris ay yumakap na rin siya rito. Naramdaman niyang katiwasayan sa piling nito. Handa na siyang tanggapin ito sa buhay niya. At ito na ang pamilyang kanyang matagal na inaasam. Kinabukasan ay tanghali na siya nagising. Agad siya napabalikwas na makitang alas 9 na. Nagmamadali siyang gumayak at pagbaba ay nabungaran ng kanyang yaya. Nabala sa pagpapaligo sa anak. Napansin niya ang bulaklak at chocolate na nakapatong sa mesa. Ya, kanino galing ang mga ito? Mang natanong. Kay Chris. Anito? Ha? Agad na sabad. Oo, dumaan muna rito upang tingnan itong anak mo. Dala niya yan. Sabi huwag ka na munang gisingin at mukhang napagod ka raw. Anito sa kanya. Kahit papano'y napangiti siya. Masarap din pala sa pakiramdam yung tipong nililigawan siya. Pagyuko ay nakita ang maliit na sobre na nakaipit sa bulaklak. Kinuha iyon at binasa. A beautiful flower to a lovely lady. I love you and I love you more, Christian. Basa nito sa nakasulat. Mas lalong lumuwag ang ngiti niya. Naku, in love na talaga ang batang ere. Pakiabot nga ng tuwalya ng anak mo. Ang biro ni Manang. Mabilis na inabot ang tuwalya at tinulungan ito matapos ibaba ang bulaklak. Nang makuha ang anak ay mabilis na tinuyo at dinamitan ito. Nang matapos ay inilaro ang anak.
Napansin niyang pinapanood sila ng kanyang yaya. Oh yeah, puna nito. Nakita niya kasi nangingilid ng luha nito. Bakit po kayo naluluha? Agad naturan dito. Wala lang anak, masaya lang ako. Biruin mo, tayo lang noon ang naglalaro ng ganyan. Ngayon meron ka na ring anak. Nito. Tumayo siya at kinalong ang anak saka lumapit sa yaya. Kaya nga po nagpapasalamat ako dahil hanggang ngayon, naririto kayo at tumatayong magulang ko. Nang ipinagbubuntis ko po si Selo ay doon ko naramdaman ang lungkot na mag-isa. Akala ko noon, kaya ko pero hindi ko pala po kaya na noong nakapanganak ako. Aniya sabay akbay dito. Ngumiti rin naman ang matanda sa kanya. Ako rin naman anak, ikaw na lamang ang pamilyang meron ako. Nagpapasalamat ako at naalala mo pa rin ako. Anito sa kanya, naku yaya talaga. Dadaigin niyo pa naman si Nora Honor niyan eh. Tura niya rito. O bakit ka nga pala nakabihis? Pupunta ka ba sa pabrika ngayon? Tanong nito sa kanya. Doon ay naalala niya ngayon ang meeting niya sa mga supplier nila ng mga tela. Oo nga po pala may meeting ako sa mga bagong supplier namin. Aniya, o siya, akin na muna si Selo. Huwag kang mag-alala at pinainom na namin ni Chris kanina ng gamot. Anito, salamat po. Aniya saka nagpaalam. Mabilis ang lakad patungo sa meeting place nila ng kanyang bagong supplier ng tela dahil ayaw niya mabudget ito sa kanila. Natutuwa siya dahil magbibigay do ito ng malaking discount at kailangan niya iyon sa panahon ngayon. Bumabangon pa lamang ang kumpanya nila. Nakita niya na ang pwesto na kinaroroonan ng kanyang kakatagpuin sa isang coffee shop na iyon ng isang pares ang nakita sa isang mesong medyo malayo sa kanya. 2 beses na tinignan ng mga ito dahil baka namamalikmata lamang siya. Ngunit hindi siya nagkakamali ng tingin. Si Chris ang lalaki kasama ang isang sopistikadong babae habang masiyang tatawanan. Hindi pa malaman kung ano ang ginagawa ng dalawa pero sa nakikitang yun ay naiinis siya sa babae. Naiinis siya kay Chris at naiinis sa sarili. Miss Ocampo, tawag ng isang tinig. Nang lingunin ito ay ang kanyang kakatagpuin iyon. Maluwang ang pagkakangiti nito. Nasa early 40s na ang lalaki pero mababaka sa mukha nitong kagwapuhan. Alaiyan venerasyon ang dating. Isang sulyapan niya sa kinaroroonan ni na Chris nang biglang magtapat ang mga mata nila. Biglang napalis ang ngiti sa labi nito kanina na maglapat ang kanilang paningin. Nagulat si Chris na makita roon si Melba. Bis na bis ito at tila may kakatagpuin. Nung una ay sinisino niya ito dahil malayo ang tingin nito at nang mapalingon sa gawi ay nagtama ang mga paningin nila. Blanco ang mukha nito kaya hindi niya malaman kung anong reaksyon nito. Napalunok siya dahil batid niyang ganoon si Melba kapag naiinis. Nagiwas ng tingin at nang maglakad ito ay nakitang nakipagkamay sa isang lalaki. Hindi niya maiwas ang mapakunot noo kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Hey Christian, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Tanong ni Rebecca sa kanya, ang isa sa matalik na kaibigan ni Diana noon. Isa kasi itong wedding planner at plano niyang kunin ito para sa kanyang nalalapit na kasal ni Melva. He don't want to put the burden on Melva's shoulder, lalo pat alam niyang busy ito sa pag-aayos ng kumpanya ng sirang magulang at sa pagbubuntis nito. Oh, ano ba yun? Gulat na tanong nito. I said I'm glad na finally natanggap mo na si Dayan. Magtatampo na rin sana ako sa'yo dahil siya na lang ang tanging alaala nito sa'yo. Binabaliwala mo pa. I need to meet Melva para naman mapasalamatan ko siya dahil finally nagising ka na. Palatak ni Rebecca sa kanya. Naku, nasa na ba ang asawa kong yun? Gigil pa nang maalalang hinihintay nga pala nila ang asawa nito. Nang mapansin siya nagkanda haba-haba ang leeg sa kalilingon sa kinaroroonan ni Melva ay tinapik na siya nito. Hoy hala siya, nahaba na po Doc ang leeg mo, sino ba siya? Tanong ni Rebecca. Hindi pa rin nawala ang pagiging madaldal nito sa bagay. Nagagamit nito iyon sa negosyo nito. Wala. Anya rito nang maya-maya ay humahangos ang lalaking papalapit sa kanila at ang asawa iyon ni Rebecca. Thanks God you're here. Inis na tura ng babae saka humalik sa asawa. Sa pagkakataong iyon ay muli siyang lumingon sa mga ito't nakitang nakatingin din sa kanila si Melva. Muli nagtama ang kanilang paningin, ngunit agad na binawi ang tingin dahil tinawag siya nito ng lalaking bagong dating at nakipagkamay rito. Glad to meet you pare. Congratulations in advance. Sana sinama mo magiging misis mo. Masiyang wika nito na tinanggal ang video nito na nakasabit sa may leg nito. Thank you. Anya na makitang tila tapos na sina Melva at ang lalaking kausap nito ay agad din siyang tumayo. Hey Christian, saan ka pupunta? Agap ni Rebecca sa kanya. I'll be back quick.
Anya sa kamabilis na tinalunto na kinaroroonan ni Melva. Palis na rin ito. Melva! Tawag niya rito. Napatigil sa paglalakad si Melva na marinig ang pagtawag sa kanya. Si Chris yun. Napabuntong hininga muna bago lumingon rito. Can I talk to you for a bit? Alanganing tura nito. What for? I'm busy, Chris. Anya rito. Mabilis yan itong hinawakan at hinila papalapit sa pares na nasa lamesa ng mga ito. O siya ba si Melva? Nanlalaking mata ng babae na kanina kasama ni Chris. Agad siyang tumingin kay Chris. Bakit siya kilala ng babae nasa harapan? Napansin naman iyon ng babae dahilan para magpakilala na ito. Oops, sorry, I'm Rebecca. Diana's best friend. Glad to meet you. Actually, pinag-uusapan ka lang namin kanina nitong si Chris. And so happy at natagpuan na rin ito ang babaeng ko kumpleto sa kanya at putol na palatak nito. Ouch, babe! Kilalas nito sa katabing lalaki. Sorry, Melva. Matabi lang talaga ang dila nitong asawa ko. No worries, mabait naman siya by the way. Ronnie nga pala, asawa ni Rebecca. Pakilala nito sabay lahad ng palad nito. Kinuha iyon at nakipagkamay. Since naririto na ang soon-to-be bride, baka pwede na nating simulan ang pagpaplano ng wedding nyo. So excited for this. Very bubbly. Natura ng babae. Kasal? Tura niya. Yeah, OMG, don't tell me hindi mo alam na ikakasal na kayo nitong si Chris. Kagad nito at eksaheradang tinakpan pa ang bibig. I know pero hindi ko alam na. Anya sabay tingin kay Chris. I was about to tell you later but since nakita kita rito, ay niyaya na kita. Cool na sagot kay Melva. Okay, ang saya diba? Girl, no worries, masaya akong tulungan ka sa mga ganitong bagay. Masayahing turan Rebecca. Hindi niya tuloy maiwas sa mapangiti na rin sa napaka-genuine nitong ngiti. Matapos noon inilabas na nito ang mga kakapalang album sa may kalakihan din nitong bag. Pagbuklat noon ang iba't ibang disenyo ng wedding gown. Namamangha siya sa ganda ng mga damit at hindi niya maiwasang paglaruin sa imahinasyon ng kanyang sarili. Suot ang isang magandang damit. What do you think about this? Anito sa kanya. Nakitang naging abala naman si Chris at ng asawa ni Rebecca. Sa bagay, ano naman kasi masasabi ng mga ito tungkol sa gown? Masyadong mababa ang cleavage. Baka lumuwa ang aking alindog. Natatawang wika rito. At least, baka mainlove palalo sa'yo si Christian yan. Anito na pabulong sa kanya. Nagkatawa na naman sila. Napansin iyon ng dalawang lalaki. How about this? Simple lang pero very elegant. Anya kay Rebecca. Tiningnan niya iyon saka tumingin sa kanya saka umiling. Magmumukha ka matanda niyan. Well, Maricel Soriano is pretty pero hindi ka pa naman ganoon ka age level para bumagay sa'yo. Yung medyo tumpak sa age mo. Sa bagay, tama naman ito. Muli pang nagbuklat ng kapwa sila na tahimik habang nasa harap ang isang princess cut gown na may lace sa manggas. Magandang design at sakto lamang sa kanya. That's perfect. Anito, maging shy gusto niya iyon kaya iyon ang pinili niya. Muling sumulyap sa dalawang lalaki. Don't worry, mabait naman niyang si Christian. Tinig ni Rebecca na nakatingin pala sa tinitingnan niya. Curious lang ako kung paano kayo nagkakilala. Anito? Mahabang kwento. Makikinig ako. Baka hindi mo maintindihan. Iintindihin ko kahit ano pa yan. Masyadong komplikado. Kiit pa niya para sumuko na ito. Diba, simplihan natin. Kagad naman ito na tila walang balak siyang tantanan. Nagkatinginan sila sa kanagkatawanan. Dahilan upang mapatingin sa kanila sina Chris at Ronnie. Mukhang nagkakatuwaan kayo dyan oh. Ano ba yun? Tanong ni Ronnie kay Rebecca. Wala sweetheart, ito kasing si Melba, ang daming pasakalye. Tinatanong ko lang naman kung paano sila nagkakilala nitong si Dr. Christian Arsenio. Pangbubuko ni Rebecca sa kanilang usapan. Nakita na laki ang mata ni Melba sa pangbubuko ni Rebecca. Napangiti na rin siya. Melva is not like Rebecca na maboka at pabunganga. She just smile or stay quiet. Hindi ito pala salita kapag kinakausap mo lang ito. Sige na, since ayaw niya magkwento, ikaw na lang Christian. How do you met her? Hindi makaget over, natanong ni Rebecca. It's a long story. Ani ni Christian. Napahagalpak si Rebecca na marinig ang sinabing iyon ni Christian. Maging si Melba ay hindi napigilang mapangiti. No wonder. Meant to be talaga. Pati sa sagot sa love story niyo pareho. Ani to na hindi matapos-tapos ang pagtawa. Sabi ni Melva, mahabang kwento. In English mo lang eh. Dagdag pa. O siya, tapos na ba kayo sa format ng video? Doon na kami sa team ng wedding at sa mga flower. Para matapos na kami.
Anito tila nagseryoso na mapansin nitong naiinis ng asawa nitong si Ronnie. Napapangiti na lamang si Melba. Ang cute na mag-asawa dahil palatawa si Rebecca at very expressive kung magpakita ng affection sa asawa nito. Favorite color? Lavender. Flower? Tulips. Favorite song? Ano to, slam book? Pagpapatawa nito. Hindi seryosong wika nito. Nabigla siya at tila nag-iba ng mood nito. Survey lang, survey. Anito saka tumawa. Charotera ka rin ha? For your happiness ito, iha. Anito? Muli ay nagkatawanan sila. Sige na, sumugot ka na para matapos na tayo. Para naman makapag-date na kayo at kami rin ang asawa ko. Naghahabol kasi kami. Pabulong nito. Napakunot no siya. Naghahabol ng alin? Bulong na tanong. Ng ano? Ano basta alam mo na yun. Anito? Mas lalong napakunot no siya sa ibig sabihin nito. Naghahabol ng anak, girl. My God, isang dekada na kami. Nitong asawa ko walay pa rin. Baka naman ngayon medyo maglaylo kami sa work ay mag-work na. Anito, kaya nakuha na niya ang nais nitong sabihin. Ngunit mas lalo siya nagulantang sa huli nitong ibinulong sa kanya. Mukhang fertile ako ngayon, girl. Kaya gusto ko na masulo ang aking asawa. Halos mapahagalpak siya sa tawa ngunit napatigil lamang siya. Hindi naman niya alam na ganoon pala kakalog ito si Rebecca. Matapos niyang sagutin lahat ng sinabi nito ay napangiti ito. O ayan, tapos na. Masasolo mo na ang asawa mo. Pulong rito. Tumawa ito. Good girl. Anito saka nagpaalam na sa kanila. O siya, give me a call kung may nais kayong baguhin. Anito saka bumaling kay Chris. Be good, wag mo nang pakawalan itong si Melva. Dagdag pa. Hinila na ng asawa nito at tiyak daw na baka mapahaba na naman sasabihin ng asawa nito kung hindi niya aawatin ito. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.